Sa gospel na tinuturo ni Apostol Pablo ay yung sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. Ang sabi dyan, no, dahil sa biyaya ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. Sa verse na yan, sinasabi na ang biyaya daw ay imbis na sa works o sa pagsunod sa kautusan ang kaligtasan, ay sa pananalig na lamang kay Kristo ang kaligtasan. Again, inuulit ko, sa verse na yan, sinasabi na ang biyaya daw ay imbis na sa works o pagsunod sa kautusan ng kaligtasan, ay sa pananalig na lamang kay Kristo ang kaligtasan. Bakit siya biyaya lamang? Dahil wala kang gagawin kundi magtiwala ka lang sa ginawa ni Kristo. Kaya biyaya lamang siya. Dahil sa faith, ikaw ay naligtas. Kapag grace, walang works. Kapag regalo, tinanggap mo lang. At ang sabi, ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Kasi ginawa na ni Kristo ang kautusan. Kaya yung sino mang magtiwala sa kanyang ginawa ay ligtas na. Kumbaga sa kotse, hindi mo na kailangan mag-imbento o gumawa ng gulong. May gulong na, may gumawa na ng gulong. Ang tanging gagawin mo na lang ay ikabit ang gulong para mapaandar mo ang sasakyan mo. So, ganun din sa gospel ni Paul. Ang hinihingi ng Diyos ay magtiwala tayo kay Kristo sa ginawa niya sa krus. Wala kang gagawin. Ang sumunod, hindi ito dahil sa inyong mga gawa kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. So, ang nature ng kaligtasan sa gospel ni Apostol Pablo ay wala tayong ipagmamalaki. Bakit? Wala kang ang ambag wala kang ang ginawa, kaya wala kang ipagmamalaki. Kaya yung mapupunta sa langit, sila yung mga taong walang isusumbat sa Diyos. Walang ipagmamalaki sa Diyos dahil naligtas lang sila dahil lang sa pagtitiwala sa gawa ni Kristo. Ngayon, ipagpatuloy natin ang verse 10. Ang sabi dyan, tayo kanyang nilalang nilikha sa pamamagitan ni Kristo upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na tinalaga ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Kung babasahin mo tong verse 10 na to, dapat natin maintindihan na merong verse 8 at merong verse 9. Ang verse 8 hanggang verse 9 ay nature ng gospel of salvation ni Paul, we are saved by faith alone. Pagdating na verse 10, pinayuhan na tayo ni Pablo na since ligtasan naman tayo, iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Kaya niya nasabi na tayo nilalang ng Diyos dahil ang tao ay natural naman talagang mabuti at natural na gumagawa ng mabuti. Ang verse 10 ay bunga ng kaligtasan, hindi kaligtasan. Dahil sinabi sa verse 9, not by works. Kaya ang verse 10 ay tumutukoy after mong maligtas. Means after you save, marami kang magagawa after you save. Meaning naligtas muna tayo bago ito nagbubunga ng good works. Kasi kung sasabihin natin ng verse 10 ay ang mabuting gawa ang kaligtasan, sinabi na nga ng verse 9 at verse 8 na hindi sa mabubuting gawa ang kaligtasan. So sino ang contradict? Tayong nag-i-interpret o yung Bible? So dapat natin maintindihan ang verse 10 ay bunga ng ating kaligtasan. Tingnan niyo itong illustration na to, no? Ang religion, ang tinuturo nila ay good works muna bago ma-save. Pero sa original na gospel ni Apostol Pablo, yung faith mo para maligtas ay nagbubunga lamang ng mabuting gawa. Ang faith ang root, ang good works ang fruits. Walang kinalaman ng good works para maligtas. Pero marami kang magagawa pagkatapos mong maligtas. Ligtas muna bago mabubuting gawa. Sa Old Testament, oo, mabuting gawa para maligtas. Pero dito, iba na. Ang faith na ang magliligtas sa'yo, then good works will follow. Kaya ka nag-aabuloy, hindi para maligtas. Kaya ka nag-aabuloy dahil ganti mo ito sa kabutihan ng Diyos sa iyo na ikaw ay maligtas. Kaya ka umaanib sa iglesia hindi para maligtas. Ang pag-anib mo sa iglesia ay bunga na ikaw ay ligtas na.